Sumabog ang balita matapos lumabas ang isang aerial video at isang pribadong dokumento na umano inakuha mula sa isang confidential source na nagturo sa residensya ng isang mataas na opisyal. Partikular na tinukoy bilang si Speaker Martin Romualdez bilang isang baksakan ng pera. Sa isang panayam sa isang testigo na pinili muna nating itago ang pagkakakilanlan, sinabi nitong nakakita siya ng mga piles of money o mga tumpok ng pera na dinadala sa nasabing bahay. Ang dokumentong ipinakita sa video ay tila nagpapatunay ng mga malalaking transaksyon na diretsahang napupunta sa nasabing address. Dahil dito, mas naging maugong ang mga espekulasyon kung si Romualdez nga ba ang mastermind sa likod ng mga pinapaniwalaang maanumalyang pondo sa gobyerno. Linaglag na si Romualdez ay ang tanong kayo ng publiko, lalo na at tila nakahanda na ang mga ebidensya laban sa kanya. Ano ang magiging tugon ng speaker sa matitinding aligasyong ito? Ang katanungang ito ang patuloy nating babantayan sa mga susunod na oras. Ang masama, pagka nga po sa isang demokratikong setup na nagsasalita ka lamang at nagbibigay ka ng iyong pananaw o opinyon sa nangyayari sa inyong lipunan at marahil nagsasalita ka lang hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit yung mga taong yan. Iyan. Kinakasuhan yung mga taong yan. Yan po ang hindi maganda. Di maganda yan. Kaya sinabi ko nga sa kanila, alam niyo nung panahon ni Erap, bagamat ang isa ako sa pagruman ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. Yan. At that time, nag-uusap kami. Di Pangulong Erap pagka meron siya pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan aprubahan po yun eh. And I was the one assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos ng kanyang absolute pardon. Oo. Kasi yan naman ay nasa larangan ng politika at bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magtiinan. Hindi naman namin kailangan maggipitan ng isa't isa. Ngayon, sanay namin na Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. Dalawang kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nag-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa mafilan. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. Oh. So, ang aking mensahe, alam niyo ho, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigil ang kanilang pamilya. There are parameters in a fight. Kahit na saang gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa... Kagaya ng mga yung mga eskwelahan, mga establishmento na hindi naman ika nga konektado sa mga nangyayaring hidwaan, hindi ho yan dinadamay. Di kagaya nung ginawa ng Amerika, di ba? Kaya sumiklab yung napakalaging kaguluhan dyan. Ang tinira nila eskwelahan, mga batang kababaihan ang nayari, di ba? Politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siyang sariling government outlets, meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact may mga trolls siya. Ang dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Rimulya. Noong binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito.
And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga Nako, sa pondo ng gobyerno. sindikato. Sindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number two, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi mo personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan, diin, at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Naloko na. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park sa McInerney Road ay bagsakan ng pera. Naku po, So ang una niya sinabi, may naloko na. Bagsakan ng pera palang bahay ni Martin Romualdez dyan sa Forbes Park. Paano ba yan? Paano ba yan? Anong gagawin natin yan? Bagsakan pala ng pera di ba? So ano susunod natin gagawin dyan, Kong Mike? Kasi kung bagsakan pala ng pera, yung bahay ni Martin Romualdez dyan sa Forbes Park, dapat dapat masusing investigasyon at pagsasampa ng kaso ang gawin dito kay Martin Romualdez. Kung ano yung pagtrato nila kay Zaldico, dapat sa tingin natin makatarungan na tratuhin ng ganun yaan si Martin. Di ba? Dapat ganun tratuhin si Martin dito sa isa na to. Hindi umaaring yung kay Martin Romualdez, kay Zaldico lang tayo ganun. Dapat pati kay Zaldico, pati kay Martin Romualdez, ganun din ho ang pagturing natin sa kanya. Kung kinansela pasaporte ni Zaldico, dapat kanselahin na rin ng passport nito si Martin Romualdez. Yun ang atin dito. walang pera, ito ang katotohanan at nang meron kayong skema ng pagdanako ng pera at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa kung sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they're subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito, wala silang interest, wala silang kiniga dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable,
at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Thank you po. Nako, Naka-file na yan. Dapat to, ipa-file to ngayon sa aking pagkakalam. Ngayong araw. Ngayong araw. Wow. Pero hintayin po natin. But this was a product of the special field report na ginawa po nila. At ang nakapirma po dito, ay hindi ko pala pwedeng sabihin at baka may baka po mapahamak yung mga tao. But this is officially certified by the Office of the Ombudsman of the Philippines. Wow. mabigat yan ha. Mas marami kayong balita, mas accurate kayo sa mga ibang politiko natin. Kayo din may update din kayo last Friday tungkol kay Congressman. Nagulat ako, yung sinabi ninyo, a few days later naging balita, yung sinabi ninyo na hindi naman totoong nahuli sa Czech Republic Zero. Pinento sa akin ng Friday, nandito, nagkakwentuhan kami almusal, tapos a few days later, naging balita all over the Philippines. Nagulat ako, ba't nauna kayong may alam kaysa sa mga official natin sa gobyerno? Pumunta pa sa, namasyal pa sa Europa. Nandito alam na ninyo eh. Pambihira, oo. Kasi yung nangyari, the night here, about 10 o'clock, may mga tumawag sa akin, nagtatanong. Gulat ako. So I had to reach out. In fact, Yes. to be fair and to be honest, hindi pa rin alam nung abogado hindi ko siya nakausap direkta. Through a conduit, hindi pa rin alam nung abogado ni Mr. Saldico. At the time I went here, alam na ho natin. Kasi may nag-report na nandun at sinabi na nga ako na wala na. Wala na sa Czech Republic. Czech Republic. And Bakit pumunta pa sa Europe yung mga official natin? Na Official. alam na ng mga tao dito. Alam din nila siguro. Hindi ako naniniwala na kayo alam nyo, hindi nila alam. Or talagang mas magaling lang kayo sa information. well, actually, Mr. Flores, ang iniisip ko nga, ipinail to, Meron. yung ipinail to, Oo. akala ko pupunta si Secretary Vida doon to coordinate and to make this official. Kasi Yes. yung Saldico video footages Yes. incorporated doon sa file case. Wow. So, kayo naman, kilala niyo ba si Ombudsman na talagang seryoso siya sa tingin niyo to do this? Ang napansin ko doon sa, nung ipinost ko to nung una, Oo. may mga ilan na nagdududa. Yes. May mga ilan siyempre na nag-iisip, baka hindi to totoo. Oo. Pero ako, sa nakita kong pagdudugtong-dugtong, si Saldico is very critical. Dahil siya yung nagsabi na, Yung mga ito evidence. may delivery. Yung sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng Marines, talaga pang personal knowledge. Sila yung nag-deliver eh. Yes. So para idugtong to at kasama yung proseso ng budget, ang unang binanggit dito yung proseso ng budget, yung sinabi ni Saldico, yung delivery ng mga sundalo. Kaya pag idudugtong-dugtong ko ho yun, para sa akin matibay ang kaso. Matibay, Nevertheless, matibay. Sa palagay ko naman maaari pang pagyamanin. In fact, siguro message to Ombudsman Rimulya, because of this, yung 18 Marines, kasi kausap ko yung 18 Marines 3 days ago, ang sabi sa amin, ang sabi nila sa akin, Sir, kulang pa ho yan. Sabi nung isa doon, Sir, ako pinakamaraming delivery ni Speaker Martin Romualdez. And kung gagawin yan, I am willing to add an additional affidavit kung ano yung nalalaman niya para matulungan ang kasong to. Wow. Any questions you'd like to ask? Yes. Sir, RD Kalalo, Manila. Yes. Taga Manila Times. Bagong gupit. Is it not possible na nabanggit mo ba na na-post mo na siya, yung documents na yan? So is it not possible na, siyempre, nabasa rin ng Remulla yan? Pwede, no? Is it not possible na pwedeng ibahin nila yung content niyan? Kasi para ma-preempt yung sinasabi mo na eh. Hindi naman kasi I think before na gawin nila to o ma-release na to, official na eh. Kasi itong nakalagay dito, certified true copy of the records of the Ombudsman. Ipopile nila yan sa Sandigan Bayan, tama ba? Yes, oo. Kaya nga, nung una ko itong makita, kinonfirm ko pa rin talaga eh. And dinireview ko talaga yung kaso kasi hindi ako makapaniwala. Hindi ako talaga makapaniwala na gagawin. Pero ako natutuwa
at siyempre respeto na rin kay Ombudsman Boying Rimulya at sa Office of the Ombudsman na kahit pa paano, tinututukan yung trabaho. So tama ba kung aminable yung Kayo naman. Alam ko naman yung laro dyan. Alam ko, naiintindihan ko ang laro nitong si Sen Mike dito sa isa na to. Naiintindihan ko. Pero hindi pa panahon siguro para isama si Marcos Jr. at hindi sasama ni Boying Rimulya yan. Kumbaga, o sige, para meron tayong mahihain sa tao, litsunin na natin to si Martin Romualdez. Ang problema, pagka linitsyon si Martin, hindi naman papayag na siya lang mag-isa babagsak dito sa isa na to. Ngayon ang tanong, kalkulado ba ng ombudsman kung anong magiging aksyon ni Boying Rimulya dito sa isa na to? Yan ho ang mga dapat natin subaybayan dito. Ano ba, linuloko lang tayo? Linalaro lang tayo? Ipinapakita na merong nangyayari pero sa totoo pala, linalaro lang tayo nitong mga tauhan na to ni Marcos Jr. Diba? Mabantay lang ho tayo mga kababayan. Huwag tayo masyadong maging excited sa mga development na kagaya nitong tinutukoy na to, nitong si Sen Mike. So sobrang pagiging siraulo ng administrasyon na to, mahirap na ho tayong papaniwalain dito sa PHFD. Sa totoo lang mahirap po. Hanggat hindi ho natin nakitang merong nalitsyon dyan sa problema na yan at yung mga alam nating mastermind hindi nabakbakan kalokohan ho yan. Yung mga maganda na merong development na kagaya niyan. Pero hanggang saan? Yun ho ang ating abangan sa susunod na kabanata. si Rimulya, yung ombudsman na yung tama yung ebidensya na through yung mga 18 Marines? Yun. Yes, and kung pwede kong i-quote yung mismong sinabi niya dito, dalawa lang naman ang, yun lang naman, babasahin ko lang yung heading ng binasa niya. At paulit-ulit ko itong tinitingnan, nire-review. Kumbaga, vindicated ka, no? Hindi naman. I mean, for Yeah. helping Yes. the, ano, Yes, oo. the 18 Marines. Sorry So, ang unang dito, diniscuss niya nga yung budget. Tapos sinabi niya, testimony of Cotesa on the systematic delivery of cash proceeds in relation to Romualdez and Co. In fact, sinabi pa ako dito Sabi niya, Cotesa was presented before the committee through former Congressman Mike Defensor, introduced him and submitted his sworn statement. So sinabi niya, yung pagdala sa residences sa Horizon, yung diniliver doon na inakyat po na kay Saldico, tapos diniliver doon sa bahay ni Martin Romualdez. At sinabi din dito yung basura. Basura, so, yan. Makindi Road, binanggit, at saka yung Tamarin, nabanggit din dito. Tapos, binanggit dito si Esquivel at saka si Retired Philippine Marines 2002, delivered in 42 McKinley, Navidad. Hired January 2023, personal bodyguard of Coast Children and Security, and then noted delivery fellow former Marines during which he served as the driver and delivered the luggage to 42 McKinley, a property owned by Romualdez. Kaya po itong dalawa lang yung sa 18 Marines, kasi nga nung kento ko yung nangyari sa inyo, pumunta yung 18 Marines sa NBI. So in-interview silang lahat. Yung 6 na papirma, sabi nung iba, teka lang, di ba ang usapan, before we sign, bago namin pirmahan, i-review ni Atty. Balikod. Sabi nung NBI, hindi, pwede na naman pirmahan ninyo. Nagkaroon ng konting misunderstanding. So tumayo silang lahat. Ang iwan lang nakapirma si Navidad at si Esquivel. Paano ko nalaman? Nung kausap ko yung 18 Marines, ang sabi ko, Navidad, wala si Esquivel dun Sabi ko, Sarge, bakit ikaw lang yung nakapirma at naiwan? Sabi niya, hindi ko rin alam, sir Sabi ko, ikaw lang ba yung pumirma nung sa NBI noon? Sabi niya, yes, sir. Kasama po ako at kasama si Esquivel. Sabi ko yun. And then yung sabi ng isa, sir, dapat isama rin ako dyan. Ako pinakamaraming delivery. Sumagot din lahat. Sabi ko, kung kayo ba papagawain ng ombudsman ng affidavit for additional evidence para magamit, papayag ba kayo?
Yes, sir. Papayag kami. Sir, last, dun sa dokumento na yan, si ano lang ba ang main respondent? Si Martin? At Martin ano ang Romualdez. particular na criminal charge? Yun. Criminal complaint, Basahin ko lang. please. From the undersigned Special Panel of Investigators, Office of the Ombudsman, as the nominal complainant hereby files this complaint before the preliminary investigation, Administrative Adjudication and Monitoring Office, Office of the Ombudsman, against Ferdinand Martin Romualdez and Elizalde Saldico for, number 1, the crime of plunder under Republic Act number 7080 as amended by Republic Act number 7659. Number 2, the crime of direct bribery under Article 210 of the Revised Penal Code as amended. And number 3, violations of Section 3A and 3B of Republic Act number 3019 of the Anti-Graft and Corrupt Practices. B, Ferdinand Martin Romualdez, isang case pa to, for indirect bribery under Article 211 of the Revised Penal Code as amended. And Ferdinand Martin Romualdez and Attorney Jose Raulito Paras for the crime of money laundering under Section 4, Republic Act number 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended. So plunder, direct bribery, anti-graft, kay Saldico at kay Martin Romualdez. Isa pang kay Martin Romualdez, indirect bribery. At isa pang kay Martin Romualdez with Attorney Paras, Joselito Raul Paras, money laundering or the Anti-Money Laundering Act. Thank you. Good morning, Congressman. I am Rolando from Manila Standard. Sir, you've mentioned about the NBI and the 18 Marines, sir. No? Do you think, or is it fair to say na nagkaroon ng lapse ang pag-imbestiga ng NBI sa mga 18 Marines given na 6 lang, according to you, ang pumirma dun sa report na binigay ng NBI? Pag tinanong niyo yung 18 Marines, kahit na from day one, sinasabi nila maraming unrelated questions. Kaya doon pa lang sa simula, maraming naging problema yung walang pagtitiwala. Kasi matanong sila, paano mo nakilala si Defensor? Paano mo nakilala si Larry Baligod? Tinulungan ba kayo nito? Binigyan ba kayo? Mga ganun tanong. So may kagad na problema. But nung pumasok na sila doon sa questions ng affidavit, paano nangyari ito, paano yung delivery, yun, sumasagot naman yung mga Marines. So, were there lapses? Nung umpisa talagang mabigat. Na hindi siguro maganda yung naging umpisa ng questionan. And I would think, kasi ito, ombudsman to eh. So malamang kung ano yung investigasyon ng NBI na ginawa, kinuha ng ombudsman at inintegrate na nila dito. So that is why, again, binabanggit ko kay Ombudsman Remulla na unang-una pagpupugay sa kanya at sa kanyang opisina at yung 18 Marines ay willing tumulong pa para lalo pang mapalakas yung kaso because they can really put on record in detail. For the first time, ngayon lang naging official lahat ng sinabi ng 18 Marines on the basis of this Ombudsman report and case to be filed by Ombudsman Boying Remulla. I was there po, sir, nung nagpa-press ko ng Pasig, dun sa 11 naman yun na, kasi di ba, 18 Marines, 17 nagpakita, so 11 na yun. Maybe know kung nasaan sila at this time and are they with their families? Are they hiding somewhere? Or would you prefer not to disclose that particular information at this time? Siguro safe naman to say they're hiding. They're hiding. Hindi sila, dinalaw ko lang sila para ipakita to. Dinalaw ko sila para sabihin sa kanila na eto, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin nang lumalapit, may nagbe-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, hindi ko kami papayag. Itong ginagawa namin hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito na nakita nila. Wait, provide. So,
On the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. 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 Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipe-play. So, Yan na, gagamitin ko naku. lang tong Ito na. Ito na ho. Oh, ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka bakit naging involved ako masyado. Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Remulla, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na banggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Yan. Ang nangyari was, Ito na to. may tumawag, kasi nung hindi nadadalo sa Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At Okay. nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Naku, yan na. Ayan na ho, yan na. Oh. Pinakaabangan ng lahat yan. Game, game, game. Yes, Sis Larissa. Okay. Hindi pa nakuha Yes. Ah, Ayun. So yan, no? Telepono. Ayan. Ayan. Lumilipat pa. Pinagong pa. Cellphone. Lumilipat pa. Hello. Ayan, ito ka na. Atulog ka na. Ano yung sabi niya sa kwarto? Ha? Nakasama po. Nag-inig siya, nag-inig. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na i-join ka para may recording. Record ka, record namin. Yung tungkol dun sa pinabit na sino ba may gawa na ikaw o sila? Sila. Pinabit mo daw na. Sa busy? O sabihin mo ano nangyari doon para may record namin.
nag-withdraw ako ng nakaraan araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi ko totoo. Na hindi na si Magpilita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, papayagan ko. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa mga Pilipino Cortes. Hindi naman na nakalagay doon sa aking yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yung kasi yun doon sa ano ko. Saan ba sa pinakahuli? Yun lang. Sabi yun. Kita? Kahit sa akin doon, ako na. Tapos may mga 20 mo. Ano pang haba naman? Sinabi mo nga. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yun. Bago na yun. Ay, may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. O pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Dadalhin daw sa korte para mawala yung kaso ko. Yan yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinagpilit ako basahin ko eh. Kaya wala mo ka. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw managinig na kayo, wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gusto sa amin, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Nako. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo pag nakaraan, ako na gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, meron ka mga marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako yung sa kami, pagpapantay mo lang sila kung may hearing ng korte,